si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Leo. Leo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano ba ang meaning ng angel number na sinasabi sa iyong pananalapi, pera, sa iyong trabaho. Okay? So Leo, as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at mahil niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? Okay. Meaning ng angel number na nakakita ni Leo sa kanyang money, career. Ano ang meaning ng mga angel number na nakikita ni Leo? Oops. Ano ang mga meaning ng angel number? Oops, ayan na. May nalaglag na. May nalaglag ng mga baraha, Leo. Oops, walang nalalaglag. Kuha na lang tayo ng isa dyan. Walang nalaglag eh. May tumalsik pero walang nalaglag. Sabayan din natin. Combination din ng ating esoteric na baraha. Pag may tumalsik, malamang yan na. Okay. Dami naman. Hindi tumalsik, nalaglag. And eto siya, di ba? Oh, angel number 5, financial and material changes. Oh, angel number 5, nakakita mo na ba yan, Leo? And angel number 12, sacrifice. 1 plus 2, 3. Tapos, 5 plus 12, 8. Ano? Kasi 3 to, di ba? So, 8. Or 17, which is bagsak pa rin, 8. 1 plus 7, 8. And then, angel number 1, awareness. Angel number 19, light, which is 1 plus 9, 10. Or 119. Angel number 119, 121, or 512. Or 20, 32, 37. Angel number 10, ang bagsak. Oh, tatlo ang nakuha natin sa ating esoteric na baraha. Natanohan na ito na rin may kang. Doji na tsuye kokoro motte kudasai. Anata no ketsudan wa machigatte imasen. Ang dami nito. Malamang na ikaw ang Leo na may mga taong palaging humihingi sa'yo ng advices. Okay? Siguro, ikaw ang Leo na mabuting kausap, matinong kausap, at kaya naman lumalapit ang mga tao sa'yo. Nag-aano sila, na Leo, bigyan mo naman ako ng advice. Leo, meron ako ganitong problema. Humihingi sila sa'yo ng konsulta, Leo. Ano? At lumalapit sila nang hihingi sa'yo ng advice. Yun naman kasi feeling nila na may concern ka sa kanila. Ikaw yung tipo ng Leo na hindi ka mag-a-advise ng, yung ano ba, parang, sige lang, bukang bibig lang ba? No. Hindi ganun ang tingin sa'yo ng mga tao dito. Inaano nila talaga na may puso ka, maganda kang kausap, or yung mga advices na binibigay mo sa kanila, may sense. Na talagang, kumbaga, isasagawa nila yung advices mo, or baka yung iba na o-obsess sa'yo kaya pabalik-balik ng pagkukonsulta. Kasi yung mga binibitawan mong salita, Leo, may responsibilidad. Hindi ikaw yung tipo ng Leo na parang, ano lang, yung bigay lang ng ano, pero walang bahala ka na, parang ganun. Pero hindi ikaw ganun, Leo. Kumbaga, isinasaalang-alang mo ang mga sinasabi, mga bawat words na lumalabas sa bibig mo, isinasaalang-alang mo yun. At sinasabi mo sa mga tao na mga advices na binibigay mo sa kanila. Kaya naman, talagang humihingi sila sa iyo ng advices, mga coworker mo, pinapakinggan nila yung sinasabi mo. At meron kang ganong klaseng kakayahan. Likas na yan sa'yo.
malamang ikaw ang Leo na light worker, kaya doon sila sa'yo pumupunta. Pabalik-balik. Kasi nakakaramdam sila ng pagkakalma, nakakaramdam sila ng relief pag nakausap ka lang nila. Kaya malamang light worker ka, Leo, yung iba sa inyo. Aware ka man o hindi, yan ang sinasabi sa iyo ng angel number 119 or sinasabi mong 512, baka nakakita mo, or 121. Hanapin mo yan. So yan ang sinasabi sa iyo ng angel number na yan, na hindi mo man namamalayan, may ganyang kang likas na kakayahan, Leo. Marunong ka ring umayos ng gusot. Okay? At ikaw ang Leo na may pagmamalasakit sa tao. Ikaw rin ang Leo na may ambisyon, matalino, at masasabi ko na kawiling-wiling ka na kausapin. Yan ang ilang mga nararamdaman ng tao sa iyo. At ang likas mong pag-uugali, Leo. Just in case na hindi mo alam, ikaw yan. May ganyang kang kakayahan, Leo. At lahat ng nangyayari sa buhay mo or natin, Leo, hindi lang ikaw, pati ako, lahat tayo mga tao dito. Kumbaga, dugtong-dugtong yan eh. Kung ano yung kaganapan na meron ka sa trabaho, sa pananalapi mo, sa buhay pag-ibig, sa overall na buhay mo, lahat yan dugtong-dugtong. Maging sa pera, trabaho, career, negosyo, love life, lahat yan, Leo. So dito sinasabi sa iyo ng angel number 121 at 119. Meron ka sigurong hinihiling. Kaya naman naandito yung angel number 5 mo, which is financial and material changes ang magaganap sa iyo dito. Kaya pala lumabas ang angel number 5 na yan. Yan pala yung sa iyo. Okay, so merong ganyang pagbabagong magaganap sa iyo. Kaya ikaw siguro ang Leo na matagal ka nang merong hinihiling, pinipray mo siguro. Kaya sinasabi naman nito na parang sumasamba siya, parang universe, Lord, or ano man yan, baka iba sa inyo nag-yoga kayo, nagme-meditation kayo, or gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, or kung ano man ang ginagawa nyo. Sinasabi dito ng angel number 5 and 512, na ipikit mo ang iyong mga mata, Leo. At isipin mo kung ano ba yung pangarap na nais mong magkatotoo. Yung ganun. Kasi Leo, ikaw ang tipo ng Leo na may kakayahang gumawa ng realidad. Kaya kung ano yung iniisip mo, mapapasa kamay mo yan. Ganun ka kalakas, Leo. Kaya sabi ko nga, baka ikaw ang Leo na light worker. So, hindi lahat sa inyo, take what resonate. Kung sa tingin mo, ako tinataha ko na ang landas ng or mundo ng spirituality, then malamang ikaw yan. Okay? So, meron kang ganong klaseng kakayahan, Leo. Kung ano man ang iniisip mo, nasa loob ng isipan mo, kasi may kapangyarihan ka gumawa ng reality. Ang iyong pangarap. Kung ilalarawan mo yan, kung mag-visualize ka ng mga, kung ano ba yun, tas malinaw, Kasi sinasabi sa iyo ng angel number 512 and then eto ring angel number 19. 19 lang, ha? So, lahat mapapasa kamay mo. At kung nakakaramdam ka naman ng pagkabalisa, manalangin ka, tawagin mo ang gabay mo, ang universe, ang Diyos, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam, ikaw lang nakakaalam yan. Magdasal ka sa kanila para matulungan ka at ituon nila ang iyong pag-iisip doon. Palalakasin kasi nila. Sorry. Katatapos lang ng reading ko sa Japanese client. Pasensya na. Pag talagang tapos after ng Japanese language, magtatagalog ako. Naku, bulol talaga ako. Pasensya na. So, sinasabi dito ng angel number na to, palalakasin nila ang iyong connection sa kanila at bibigyan kanila ng malaking support. Dito may mga angel number, pero dito bilog. So, parang 0. Ang laki niya, di ba? So,
So, dito ko nakikita, na sinasabi nito kasi, universe ang laki galaxy. So, sinasabi sa'yo ng bilog na to, malamang angel number 1 or let's say 0 dahil bilog, which is pera, bilog. Sinasabi sa'yo na ang abundance mo, Leo, is infinity. Walang hanggan, walang katapusan. Dadaloy at dadaloy sa'yo ang pera. Pero sinasabi sa'yo na, una, kasi awareness, di ba? So, unawain mo muna ang sarili mo. Kailangan mong unawain, kilalanin kung sino ka talaga. Actually, maganda yan, sa'yo, Leo, mag-Akashic reading tayo para mas makilala. Ako kasi, Leo, magkikwento lang ako, ha? Para, lalo na kung light worker ka. So, ako kasi, Leo, magaling kasi ako sa meditation. So, self-hypnosis ang ginagawa ko during ng aking Akashic record reading sa aking mga client. Pero ang Akashic record reading naman kasi, hindi yan natatapos ng isa lang. And sometimes, hindi ka rin makakapamili kung ano yung gusto mong makita. Kaya, okay din na meron kayong question, pero kung sasabihin mong, bahala ka na kung ano gusto mong tingnan doon, parang ganon. Minsan, makikita mo yung past life mo. Maaring sa Atlantis, maaring sa Egypt. Ako kasi, alam mo, Leo, yan ang maganda kasi ilang beses mong mababalik-balikan yan. At pag tumaas, lalo ka na, Leo, light worker ka, di ba? So, taasan mo, mag-meditation ka, pag-aralan mo yan, hindi ko ipagtatakaw sa iyo yung impormasyon na yan. Mag-meditation ka, pataasin mo ang vibration frequency mo para ikaw mismo, Leo, makapag-astral travel ka or makapag-explore ka sa iyong sariling Akashic record at malaman mo kung sino ka talaga. Maganda yan, Leo. Okay? Pero sinasabi dito sa'yo kasi nga infinity. So, walang hanggang, walang katapusan. Pero unahin mo na kilalanin ang sarili mo. At ikaw, Leo, meron kang kakayahan at wala kang limitasyon sa iyong potensyal, ha? Para makamit mo kung ano man ang gusto mong makamit. May lumabas na, mamaya na natin titingin mo. So, kung ano man ang nais mo, kung ano man ambisyon mo sa buhay, kung ano man ang whatever. Kaya Leo, huwag mong bigyan ng limitasyon ang sarili mo. At magpasya ka para sa future mo dahil marami kang option. Marami kang option. Kung gusto mong maging entrepreneur, possible din yan dahil light worker ka. Yung iba sa inyo, hindi lahat, Or kung hindi ka naman light worker, malamang na positive thinking kang Leo, Or kung hindi naman ikaw ang tipong Leo na inspired, motivated ka kung saan yung ginagawa mo. Pero tingin ko yung iba sa inyo napapagod din kayo, kaya bumababa ang inyong mga inspirasyon, ang inyong motivation. Pero alam mo, Leo, nakatago pa kasi ang iyong kakayahan dito. Nakatago pa. Hindi mo pa totally na ilalabas. Malamang masasabi ko na tulog pa. Dahil itong dalawang baraha, nakapikit pa ang kanilang mga mata. Masasabi ko na tulog pa ang iyong kamalayan. Hindi mo pa alam. Kaya kailangan unti-unti mo suriin dito ang sarili mo. Kasi naa-attract mo yun . May kakayahan kang ma-attract. Okay? So, kailangan gisingin mo yan para mailabas mo ang best potential mo dito, Leo. At naghihintay lang ito ng tamang panahon para mailabas mo. Which is hindi naman mangyayari yan ng overnight lang, paunti-unti. Kaya simulan mo na ang self-reflection, self-discovery. Ayan. Meron tayong angel number 34, 3 plus 4, 7. Leg up, post. 48, 12. Oh, lumabas na. Angel number 12, 12. Nakakita mo ba yan? Meron din tayong 47, which is 11. 23, 5. 2 plus 3, 5. Angel number 55. Malamang nakakita mo na. And angel number 31. 31 or 3 plus 1, 4.
Eto, 9. Human, higher consciousness ng human. So, meron ka ditong 748. Alam mo, Leo, kasi yan o, nakatago pa yung mga kakayahan mo. So, kailangan ilabas mo. Kaya kailangan mong marami kang kailangan pag-aralan. Pag-aralan sa sarili mo. Which is binibigyan ka ng mga anghel dito, lalo na kung nakakita mo itong, actually 331 nga to eh. Ano? 331 or 2331. Mga yung ganyang number na i-ignore kasi yan eh. Pero may malaking meaning din yan, ano? So dito, Leo, naghahantay lang ito ng talagang tamang timing para mailabas mo. Okay? Kasi ano pa siya eh, itlog pa siya eh. Kailangan basagin mo yung itlog na yan. Para pag nabasag na yung itlog na yan, magagrab mo na yung iyong best, mailalabas mo na yung pinaka-best mo. Okay? Kung ano ba ang gusto mong ma-attract mo yan. Kaya sinasabi ng angel number 23 and 31, lalo na kung marami mong beses nakakita ito. Okay? Let's say 23 lang or 47, mga ganyan. So, sinasabi sa'yo na, kumbaga, itong mga gabay mo or ang mga angel, isa yung mensahe kasi ng panghihikayat mula sa universe, mula sa kalawakan. Kasi yung mga angel ay mga anghel, mga gabay natin, inuutusan yan ng universe, ng Diyos, ng Heavenly Father, na, anuhin mo dun bantayan mo si Leo. Tingnan mo nga ano ginagawa ni Leo, ganyan-ganyan. So ngayon, pag nakita ka nila na meron kang ambisyon, motivated ka, passionate ka sa gusto mong ginagawa, nag-cheer sila, natutuwa sila. Kaya, yan ang mensahe niyan. Kaya, kung maraming beses mo nakakita yan, ibig sabihin yan, chini-cheer ka ng iyong gabay, ng iyong para silang nakataas ang go Leo, go, give me an L, give me an E, give me an O. Ganyan, nag-cheer sila. Kaya, kailangan mo rin ang tulong nila, Kaya, Leo, huwag mong isipin na wala kang kakayahan. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kasi ikaw, walang hanggan ang iyong kakayahan. Maa-attract mo yan, Leo. Kaya, Leo, L is for love. E is for exciting or extravaganza. Okay? And O is for option, oasis. Yan ang binibigay nila sa yung meaning ng Leo, Leo. Why? Kasi mahal ka nila. Malamang binibigyan ka ng dito. Binibigyan ka ng senyales na, oy Leo, i-research mo yan, i-research mo para malaman mo ang mensahe. At ikaw naman, Leo, nire-research mo. Actually, ang angel number, Leo, ang karamihan kasi sa tao, let's say, eto, angel number 12. Yan lang, yan lang sila. Tapos 1, 5, 11, 11, 88, 88, 77, 7. No. Kahit anong number dyan, makikita mo, babagsak. Kailangan i-ano mo siya sa single digit. Katulad nito, 47 o 11 yan. Meron ka ditong 1. So, 1, 1, 1. 111. So, hindi mo pwedeng i-ignore, 47, hindi pala yan, 11, 11. 11 yan. So, kailangan, minsan, mo rin na, let's say, 47. So, research mo yung 4 and then i-research mo yung 7. And then, sometimes, kailangan mong i-research yung number 47 or i-add sila para bumagsak sa single digit, which is, ang bagsak nga is 11. Pero, master number ng 11, so hindi mo na siya i-add ng 1 plus 1 or 2. Pero kung gusto mo, kung feel mo, pwede rin. At problema nyo yan ang inyong gabay. Pag-usapan nyo yan dalawa. Kaya i-research mo, mag-journal ka, para mabasag mo yung itlog na yan at mag-grab mo na yung iyong goal. Ano ba ang ambition mo? Kasi chini-cheer ka na nila. Go, Leo, go! Tara na, Leo, ilabas mo na yung kakayahan mo, gisingin mo na yan. Malamang yung iba sa inyo, Leo, medyo namomroblema kayo, meron kayong feeling nyo, ay, di ko maabot itong ambisyon kong to, or kulang yung pera ko, or kung ano mang namomroblema ka siguro dito. Okay?
maaring pakikisama sa mga tao ang problema mo, mainggitan sa loob ng office work mo, factory ka ba nagtatrabaho? Ewan. Parang sabihin mo factory. So, meron ka ring problema sa pakikisama sa tao, problema sa pera, baka marami kang utang, kaya nag-aalala rin kasi sila. Kasi, kumbaga, inaano ng gabay mo na, uy, teka lang, si Leo mukhang nai-stuck sa bad situation. At ayaw nila mangyari yun, Leo. Ayaw nila. Which is, kumbaga, kung ano yung ginawa mo kasi sa past, Leo, yan ngayon ang present mo. So, kailangan mo rin maging aware dyan. Ano ba yung ginawa mo sa past? Bakit nauwi ka sa ganyan sa present mo? So, kung sa tingin mo na may problema ka, or ano man yan, ikaw lang ang nakakaalam, Leo, pero etong mga gabay mo, etong mga angel number, binabato ka ng mga numero. Okay? Para magkaroon ka ng awareness. Kasi may problema ka man, oo, walang magagawa. Pero hindi mo kailangang manlumo dahil sa problema. Kasi ang gusto nang ipaalam sa iyo ng mga gabay mo, experience lang yan. Okay? Hindi mo kailangang mag-ano. Actually, 344 yan eh. 344. Okay? And then kung titingnan mo itong 44, then 4 plus 4, 8. So meron kang double 8 na rito. So yun ang mga nakakita ko. Angel number 3 din. Okay? So 8 plus 8, 16. Bagsak niyan, 7. Kasi 16, di ba? 1 plus 6, 7. So, experience lang yung mga nangyayari sa'yo, pero kahit pa paano, pag nakakita ka nilang malungkot ka, sila rin, hindi rin sila masaya. Kapag nakakita ka nilang balisa, malungkot, problemado, ayaw nila na nakakita nahihirapan ka. Instead, meron ka mang mga pagsubok, may mga blockages man, hadlang, gusto nila maramdaman mo, experience lang yan ng kaluluwa mo. It's a part of our life. Kaya, hindi mo kailangan mahirapan. Hindi mo kailangan makaramdam ng paghihirap. At ayaw ka rin nila makita na nahihirapan ka. Kaya sinasabi nito mga angel number na to, no? Maraming, Leo, maraming mga higher beings ang nagbabantay sa'yo. They're watching you, Leo. Alam mo, hindi. They're watching you. Kaya, inaalalayan ka nila kahit na ilang beses kang malaglag sa likod ng malaking bear na yan. Malaglag, maligaw ng landas, manlumo. Ituturo nila talaga ang right path, kung anumang goal ang meron ka, yung landas na dapat mong tahakin. Kaya, huwag kang matakot sa kabiguan, huwag kang matakot na maging failure ka. Gawin mo ang gusto mo, bigyan mo ang sarili mo ng freedom. Okay? At sinasabi rin ito, angel number 23, itlog ka pa lang pero napapaligiran ka namin. Nasa taas sila, nasa ibabaw. May dala pang olive na dahon, olive leaves. Ano? So, pinapaligiran ka ng mga gabay mo. Sinasabi sa'yo, Leo, pinapaligiran ka namin. Kami na banal na liwanag. Ginagabayan ka namin patungo sa iyong ideal future life para mag-grab mo yan, makuha mo yung goal na yan. So, hindi mo kailangang mamroblema. Yun nga lang kasi, tulog pa kasi yung iyong pinakakakayahan. Kaya yung abundance, hindi mo na-attract. So, kailangan gisingin mo yan, Leo, yung iba sa inyo. Pero, sinasabi nitong angel number 48, which is 12-12 din ito dito, 12-12. So, 33. 3, 12-12. So, 1 plus 2, 3. Tapos, ito rin 12-3. So, 33. Master number 33. Pero, kung ito lang i-add natin is 24. 24. Magandang number ang 24. Pero, 2 plus 4, 6. So, ngayon, iwasan mo ang mag-aksaya ng pera mo. Use your money wisely. Yan ang sinasabi sa iyo ng angel number na yan. Kumbaga, advice nila yan sa iyo, Leo. Malamang na ikaw ang Leo na kapag feeling mo na stress ka,
bibili ka ng kung ano-ano. Palagi ka sigurong nasa mall, nasa palengke, or nagsha-shopping ka sa online. Ano? Kasi parang mas doon ka nakakaramdam ng relaxation, doon, ang tawag dito, doon pumupunta ang iyong isipan. Tapos nakakita mo yung mga price, afford ko, so bibili ka. Pero sinasabi ng gabay mo, bago ka bumili, isipin mo muna kung kailangan mo. Kung mapapakinabangan mo ba. Kung maitutulong ba sa'yo. Yun ang kailangan maging aware ka dyan. Kuha lang ako ng ating baraha dito. So, kailangan maging aware ka, Leo. Yan ang sinasabi sa'yo. Bago ka bumili, bago ka maglabas ng pera sa pitaka mo. At saka makakabuti rin sa'yo yung pitaka mo. Higpitan mo ang tali. Or, lalo na ngayon, electronic money tayo, no? Mas maigi siguro. Dito sa Japan, PayPay. PayPay ang dito. Kaya yung mga sa card ba, yung mga debit card. Tingin ko sa Pilipinas marami kasi mga client ko sinasabi GCash. Tingin ko yung GCash at yung PayPay dito sa Japan pareho ang mo siya, lalagyan mo siya ng pera, di ba? So makakabuti sa'yo na huwag mo siya nang lagyan ng pera. Kasi pagka hindi mo nakakita yung pera mismo Kaya pag hindi mo nakakita, nawawalan ka ng awareness doon Talagang bili ka ng bili, tapos later on makakita mo nila, ay, wala na. Ang dami ko na palang zero balance na pala ako. Ito na lang pala natitira. Kaya makakabuti iwasan mo yung ganun. So, binibigyan ka dito ng babala ng iyong gabay. Okay? Hindi porket nai-stress ka, ang daming lumaglag sa'yo. Hindi porket nai-stress ka, ibubuhos mo yung stress mo sa paggastos ng pera. So, kailangan isipin mo kung talaga bang kinakailangan, mapapakinabangan mo ba yan? Ganyan ang mga gabay natin Actually, ang mga gabay natin, maring yung mga pumanaw mong magulang, kung meron yung iba sa inyo, kapatid mo, nanay mo, anak mo. Pero wag mo sasabihin, yung anak ko pumanaw 7 years old, yung anak ko pumanaw 3 years old. No. Yung 3 years old na yan, katawang tao lang yan. Pero yung soul ng anak mong yan, kahit ilang taon pa siyang pumanaw, kahit sabihin mong months pa lang yan, katawang tao lang yan. Pero yung pinaka-soul niya, adult na yan, matanda na yan. Kasi marami ako nakakita mga baby nakakasalubong ko sa shopping mall, sa department store, sa groceries, kahit sa loob ng tren. Hindi yan baby. Pag nakausap ko yan ng soul to soul, telepathy kami, matanda pa yan. Pareho kayo. Oo, ganyan ang mga niyan. Kaya minsan nagugulat ako, sino nagsasalita? Ay, pagtingin ko. Pero, titingnan mo yung katawan niya, siya, ginangat-ngat niya yung daliri niya. Pero yung utak niya, nagko-communication na kami. Kaya, kahit sinong tao, walang alam na nag-uusap na kami ng baby. Ganun po yan. Lalo na kapag may spiritual eye ka, iba ang third eye. Dahil ang spiritual eye, meron kang Christ consciousness. Yung ibang may third eye kasi walang Christ consciousness yan. Kaya walang discernment. Especially kung ikaw ang Leo na light worker, then meron kang discernment. Kaya yan ang sinasabi sa iyo ng gabay mo Leo. Pero eto, meron tayong mga nakuhang panibagong inayos ko lang, bali-baliktad. Lahat upright natin. 44. Lumabas ng angel number 44. Dito rin, di ba? Sabi ko kanina, 44. 44. So, 8 yan. 44. 16. 1 plus 6. 7. Meron tayo 16 kanina. Wala ba? Wala. I'm sorry. Pero kanina, 4 na naman. 2. 2, 2, 1. Exposed and revealed. Baka yung iba sa inyo, lumalabas na ang dito, trophy. May corona ka na dito. So baka yung iba sa inyo, inuuna nyo yung panandali ang saya. Yung ganon. Hindi nyo talaga iniisip yung pinaka-future, yung pinaka-kalalabasan. Parang, masaya na ako ngayon, okay na ako. Sigurado ka bang masaya ka dyan? Hanggang kailan yan sayang mo? Sinasabi dito ng baraha, panandalian lang. So, hindi yun ang kailangan mo. Hindi yung
panandalian lang ang kailangan mo. Or baka yung iba sa inyo, nahuhumaling pa kayo sa sugal. Kaya natatapon yung laman ng cups dito, ng trophy, yung inipon mo, ayan, kasi nahuhumaling ka kung saan. Kaya yung angel number 221, actually 4221, ganun din yan, which is 6, 7, angel number 7. Ito rin, 7. So, 77 yan. Double 7 na yan. So, sinasabi sa'yo, malamang yung iba sa inyo, nahuhumaling kayo sa lugar, sa sugal, ano? Kaya sinasabi ng angel number 77, Leo, na reassess mo na. Tama ba yung English? Reassess, di ba? Na yung pinaka-financial attitude mo, ayusin mo na yan. And then, kailangan mo kasing tingnan ang sarili mo. Sarili mong pag-uugali, sarili mong aksyon, mga ginagawa mo sa everyday life mo, kailangan mong suriin. Ito nga rin, awareness, ganito rin. Para lumabas, malaman mo, magkaroon ka ng self-discovery. Kasi, ito, sinasabi na kailangan mong reassess mo na ang iyong financial attitude. So, mag-invest ka sa sarili mo. Mag-level up ka. Mag-skill up ka. And, huwag mong kalimutan na magpasalamat sa mga tao na nasa paligid mo rin. Kasi sila ang tumutulong sa iyo. Financially man o hindi. At kapag namuhunan ka sa sarili mo, magagawa mong paramihin ang kasaganaan na matatamo mo. Magkakaroon ka ng crown, magkakaroon ka ng trophy, grounded ka pa. Magiging kumbaga, divine matrix. Dito sa 3D, maano mo, ang tawag dito, mananamnam mo ang buhay dito sa 3D. Ito, 3D world kasi to. So, yun ang kailangan mong gawin dito. Yan ang sinasabi sa iyo ng angel number 7. And, kung ikaw ang Leo na seryoso mong ginagampanan talaga yung trabaho mo, no? Binibigyan ka nila ng gantimpala dito. Ng mga gabay mo or ng universe. Kung nagdadasal ka kay Jesus Christ, si Jesus Christ binibigyan ka niyan. At yung gantimpala na yan, yung corona, yung trophy, yung divine matrix na yan, banal na, kumbaga regalo to sa iyo eh. Dadalhin nila galing sa universe, ipapatong nila sa ulo mo, bibigyan ka. Para kang Miss Universe na labas, may corona, may trophy, tapos may mga puno dito. So, ibig sabihin, yung gantimpalang ibibigay nila sa'yo, hindi yan matitigok, hindi mapuputol, hindi mawawala. Which is maganda, di ba? Kasi mayroong mga gantimpala na yung mga madamot na tao, mga nangungurakot na tao, di ba? Biglang yaman, biglang bagsak din. Pero ikaw, hindi. Hindi ganun ang mangyayari sa iyo. Okay? So, bibigyan ka nila ng gantimpala. Kaya, Leo, sa lalong madaling panahon, may magandang mangyayari sa iyo. At, mapapaisip ka dito. Masasabi mo na lang na, talagang sulit pala yung pagsisikap kong ginawa. Parang, buti na lang nag-effort ako, buti na lang ginawa ko yung buti na lang nagkaroon ako ng kamalayan, buti na lang, ganun ang magiging lalabas sa isipan mo, mapapaisip ka sa mga ginawa mo. Kumbaga magto-throwback ka na, ay, ang galing pala ng ginawa kong desisyon, ang galing pala ng ginawa kong action. So, yan ang sinasabi sa inyo. Actually, etong 42.6 din yan, di ba? Tapos 44. And then, etong 16. Yung iba sa inyo siguro, Leo, sinasabi ng angel number na yan, parami ng parami ang taong susuporta sa iyo. Suporta, magkakasundo kayo, mga taong tulad mo rin na nagsusumikap, na passionate, inspired, maganda yan, di ba? Kasi pagka tatakbo ka ng Miss Universe, kailangan yung mga kasamahan mo, mga alam Miss Universe din, di ba? Hindi ka pwedeng pumunta sa isang lugar or gusto mong tumaas or maging Miss Universe kung ang mga barkada mo ay mga adik, mga gusgusin, di mahahawa ka lang. So, kailangan yung mga taong nakapaligid sa iyo, mga pareho ng energy mo, which ibibigay sa iyo ng mga gabay mo para mas lalong tumaas ang motivation mo. Isa rin yung gantimpala na ibibigay sa iyo. Kaya, magugulat ka na lang, may taong susuporta sa iyo, or may taong makikilala ka, magkakasundo kayo,
or pag nakausap mo, maaano mo na, oy, pareho pala tayo ng ganito. Nagsusumikap siya, nagsusumikap din ako. So, magtutulungan kayo. Magtutulong-tulong kayo. Baka yung iba sa inyo, pupurihin kayo ng boss nyo. Pupurihin ka, Leo, sa working ethic mo. Magkakaroon ka ng panibagong opportunity. At mas lalo kang mamomotivate dahil binigyan ka ng toka. Tataas pa yung sweldo mo. Ang mga sinasabi kong yan, Leo, isa yung biyaya or gantimpala mula sa universe, mula sa gabay mo. Pero may mga tao kasi, yun lang, akala ko mananalo ka sa lottery. May mga ganun tao eh. Makitid ang utak. Hindi marunong magpasalamat sa universe. Gusto nila sila ang masunod. Kaya, Leo, kung ikaw talaga ang light worker at yung mga taong ganyan sa paligid mo, nako, Leo, wag mo silang gagayahin. Okay? So, pag igihan mo yung sarili mo, magkaroon ka ng awareness dahil ikaw ang Leo na may kakayahang ma-attract na kung ano man ang gusto mo. Ganun ka. Ganun ka kagaling, Leo. Kaya may magandang mangyayari sa'yo at mapapaisip ka talaga na wow. Wow na wow. Buti na lang. Ganun. Buti na lang. Yun ang ginawa ko. Mga ganyan. So, gantimpala yan mula sa iyong gabay sa universe. So, alisin mo yung mga paniniwala lang. Kasi may pag sinabing abundance, kung ano-ano pumapasok kanina, yung mga kukote na tao eh. Diba? So, lahat ng positibong darating sa'yo, isipin mo na lang na abundance yan. Para hindi mo mapalampas ang opportunity na, kasi doon nila igugulong sa'yo yung mga, ang opportunity, sari-sari yan. Kaya kailangan mag-grab mo din yan. At pag nag-grab mo yan, dyan nadadaloy sa'yo ang pera mo. Tuloy-tuloy na ang abundance. Tuloy-tuloy na makakabili ka na ng corona, makakabili ka na ng sarili mong trophy, makakabili ka na ng itlog, lahat mabibili mo. Magbabago ang buhay mo. Kung dati wala kang masyadong nabibili na kung ano-ano, makakabili ka na. Dahil meron kang angel number 55, double 5 yan. Magbabago. Magbabago na ang buhay mo dito. At saka Leo, sinasabi din dyan ng angel number 47 and 474 nga yan eh. Diba? Or sabihin mo na lang 147, 147. Sinasabi, Leo, be confident. Maniwala ka sa sarili mo. Na ang mga approach na ginawa mo, hindi yan mali. Bakit? Kasi sila ang nagbigay ng idea sa'yo. Bakit? Kasi mahal ka nila. Bakit? Kasi gusto nga nilang pasayahin. Yun sila eh. Yun ang mga gabay mo eh. At ayaw ka nilang maligaw ng landas. Kapag naligaw ka, ibabalik ka na naman nila para maano mo yan. Basta ang gusto ng gabay mo, makita ka nilang masaya, ginagawa mo ang nais mo, magkamali ka man, madismaya ka man, ang lahat ng nangyayari sa'yo, karanasan mo lang yon. Kaya nais ka nila na magkaroon ng kamalayan, awareness, di ba? Habang tinatahak mo kung ano man yung landas na gusto mong tahakin, yung goal na minimithi mo, nag-cheer sila sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala, huwag ka ring mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila. Kaya makakabuti talaga na mag-journal ka para makapag-communicate kayo. Kasi yan ang mga way ng communication ng mga angel, mga anghel. Okay? And every number kasi nagba-vibrate yan. So, makakabuti sa'yo na i-journal mo. Okay? At gumawa ka ng sarili mong validation. Hindi naman lahat, ibabase mo lahat sa internet dahil hindi naman lahat ng nakasulat sa internet, yun talaga. Okay? So, gamitin mo ang intuition mo dito, Leo, At saka, Leo, meron silang gustong ipagawa sa'yo dito. Kuha nga tayo kung ano bang gusto nilang ipagawa sa'yo dito. Nakita ko meron silang gustong ipagawa sa'yo dito, Leo. Ano ang gusto niyo ipagawa kay Leo? Ano yun? Oh, may nalaglag. Isa lang. Oh, dami. Na lumusot sa kamay ko. Ito siya, diba? And then, ito yung first na nalaglag. 26. Oh, 8. 26. 6. 1 plus 5. 6.
And then, I'm sorry, may ambulansya na tumatakbo. 6, 2 plus, 4 plus 2, 6, 1. Lumabas, the sun. Okay. So, una, sinasabi dito, Leo, asan yung pagturo ko? So, sinasabi sa'yo dito, Leo, kasi gusto nila ito ang gusto nila ipagawa sa'yo. So, sinasabi na create a new habit. Okay? Ano ba yon? For example, gigising ka sa umaga. Pagising mo sa umaga, anong gagawin mo? Magpasalamat ka or magpaaraw ka para kang baby. Okay? Or maligo ka sa umaga. New habit, yung hindi mo nagagawa, gawin mo. Okay? Kung ano man yun. Or mag-ayos ka. Mag-makeup ka. Kung ano man yan. Or kausapin mo yung bulaklak. Mamitas ka ng bulaklak. Or maglakad ka bago ka pumasok sa trabaho mo. Or hindi ko alam kung home-based ka. Or kung home-based ka, kahit papano, lumabas-labas ka rin ng bahay. Kaya kung ano man yung dati mong habit, na siyempre mahirap din tanggalin yan, So, gumawa ka na lang ng panibago. Okay? Pwede mong alisin or gumawa ka ng panibago. So, create a new habit. And then, pangalawa naman, sinasabi dito sa'yo na ang tawag dito, pag may tao kang makikilala, or let's say sa company, meron bagong pasok, or kahit sa kalsada man lang, meron lang nagtanong sa'yo na pareho ka naghihintay ng tren or ng jeep, tapos meron kayong konting chance na makapag-usap, makipag-usap ka. Okay? Dahil hindi mo alam yung pagiging friendly mo, yun ang magdadala sa'yo ng bagong opportunity. Ganun yun di ba? Lalo na pag nag-aantay ka ng replano, di ba? Sa yung katabi mo, syempre, kayo? Boring. Upo lang kayo sa kalikot lang kayo ng inyong cellphone. Tapos minsan, sakay mo? Ganyan. Anong flight mo? So, doon nag-i-start. So, hindi mo alam, pag-uusap nyo, hindi mo malalaman na may similarity pala kayo. So, maganda yung kausapin mo yung mga tao or yung co-worker mo rin, kahit sa ibang section, maging friendly ka sa kanila dahil hindi mo alam na kung ano ang magiging kahihinatnan. Which is sinasabi sa'yo dito na magkakaroon ka ng opportunity. Malamang nagugulong din sa pera yan. So, anything, opportunity is opportunity. Okay? So, pangatlo, gumawa ka ng ibang bagay na never mo pa talaga na nagawa before. Which is pareho din, create a new habit or kahit hindi man habit, let's say, basta gumawa ka, lumabas ka sa iyong comfort zone. Yung ganon. Yung mga bagay na hindi mo pa nakasanayan. So, sa pamamagitan yan, mapapaunlad mo ang sarili mo. Mag-grow ka. Mag-bloom ka. So, itry mong siyasatin ang sarili mo, suriin, i-evaluate mo ang sarili mo para malaman mo talaga, kasi yun talaga ang kailangan sa ating mga tao, Kaya, yung mga tao, Leo, excuse kasi light worker ka, yung iba sa inyo. Pero kahit hindi light worker, marami sa inyo mga obsessed kayo manood ng tarot reading. At gusto nyo lang yung abundance. Una, bago dadaloy sa yung abundance, isipin mo kung ano munang pag-uugali ang meron ka. Ang mga tao kasi takot masabihan ng yung pangit nilang pag-uugali. Which is pag naging spiritually awakened ka, hindi ang tao ang magsasabi sa inyo yan. Ang universe. Kaya madudurog talaga ang puso't isipan mo. Kaya nga maraming hindi nagkakaroon sila ng mental health issue dahil hindi nila napaglalabanan na kailangan tanggapin mo kasi yung dark side mo yan Yun Kasi magre-reflect ka sa mga ginawa mo before. And then after, may stages kasi ang spiritual awakening. Well, anyway, Leo, kung hindi ka naman nakaka-resonate sa sinasabi ko, okay lang. Pero lahat tayong tao dapat tanggapin natin ang positive side at ang negative side natin. And then ang negative side, kailangan ay baguhin natin yan. Dahil naandito tayo sa lupa para matuto. Kaya nga ikaw, sinasabi dito, di ba? Pag inaanuhan ka sinasabihan ka ng gabay mo na you are on the right path. Pero pag naligaw ka, inaano ka talaga nila sa landas na dapat mong tahakin. Hindi sila papayag na maligaw ka.
Okay? Pagtatanggol ka nila, ipaglalaban nila, at talagang bibigyan ka talaga nila ng mensahe. Kaya siguro yung iba sa inyong Leo, nagugulat kayo, ay, first time lang ako sa channel na to, ganito pala ang reading dito. Oo, ganito po, spiritual reading po to. At totoo po akong psychic medium. Kumakausap po ako sa mga kaluluwa sa hindi nakakaalam. Okay? Hindi po ako YouTuber. Ako po ay online fortune teller dito sa Japan. At naka-register na po ako sa maraming company. Usong-uso na po kasi dito sa Japan ang online fortune teller. So, yun po ang aking main na trabaho. Hindi po. Kumbaga, ano ko lang, side business ko lang to. Kumbaga, para ma-reach out ko kayo ng mga kababayan ko na nasa sari-saring sulok ng mundo. Yan ang sinasabi sa akin, gamitin ko ang internet para ma-reach out ko kayo. So, kasi spirit guide messenger nga ako. So, yan ang papel ko, ano? So, Leo, yan ang sinasabi sa iyo ng iyong gabay, ano? Pinapagawa sa iyo. And then, eto ring actually 15 and 42. Pero meron kang 1. Actually, lumabas na ang 11-11 mo dito, di ba? Kasi 11 to, 1, 1. So, 11-11 yan. Di ba? Kung aanuhin mo. So, kapag nakita mo ang mga angel number, ano, especially 11-11 na sabi ko, or angel number 55-77, and then 22 rin to eh. And 44. Marami kang ano. And 88 na rin yan. So, sinasabi sa'yo dito, isipin mo, Leo, na may mga heavenly forces na gumagawa behind the scene. Tinutulungan ka para maitaas mo ang vibration frequency mo. Actually, they are lifting you to greater heights para mas lalo kang tumaas, mas lalong gumanda ang iyong enerhiya, ang landas na tatahakin mo, at ilayo ka sa kapahamakan. Gumagawa sila ng sari-sari. Malamang yung iba sa inyo, yung may gabay kayo, umaakyat pa yan sa universe, nagpapaalam. Ako po ang lola ni Leo. Pwede ko po bang tulungan ng apo ko, ang anak ko? Ganyan sila yung mga namatay na naging gabay natin. Gumagamit din sila ng mga angel number. So yung angel number na yan, hindi lang anghel na nagpapadala sa iyo. Minsan yung gabay mo rin. Kaya malamang yung iba sa inyo, no, sinasabi ng angel number na yan, na Leo, lumabas ka na sa lungga mo, sa comfort zone mo. Or kumbaga, para kang ahas na magbabalat. Para kang, or eto, itlog. Lumabas ka na dyan sa itlog na yan. Maging ibon ka na. Para makapag-soar high ka na. Makalipad ka. At tutulungan ka nila lumipad. Kasi hindi ka pa sisiw eh. Itlog ka pa lang. So, yan. Lumabas ka na dyan, magbalat ka na, biakin mo na yan. Nasa ganun, kumbaga, palitan mo na yung pinagdaanan na karsada. Ibang karsada naman ang tahakin mo. O yung iba sa inyo siguro, meron na talaga kayo nakasanayan na puntahang lugar, or let's say tindahan. Palagi kang bumibili dito sa tindahan ni A. Next time, bumili ka sa tindahan ni B para iba naman ang atmosphere. O kaya yung sinasakyan mo, dati tricycle ka, mag-jeep ka na lang. Or after na jeep, mag-grab ka naman. So, ibahin mo. Baguhin mo yung mga nakasanayan mo na. Kasi may mag-open opportunity. Opportunity to attract new opportunities that you've never imagined before. Yan ang kakayahan mo. Kaya kailangan mong warakin yung itlog na yan para makalabas ka. At doon mo makikita, Leo, kung sino ka talaga. Kung gaano mong ma-attract ang abundance, ang lahat ng opportunity. Tao man, pera man. Okay? Kaya Leo, yung positive energy, ang mag-guide sa'yo sa better future mo. Kaya embrace mo ang pagbabagong magaganap sa'yo. At pera pa dyan, meron din tayong 242 and 15, 16. Meron ako nakita kanilang 17. Wala ba tayong 17? 18 lang pala. So, 15, 16, magkasunod na numero. And then, angel number 233.
Pareho din ano, kasi meron ka 11, 11, 1, 1. So meaning new beginnings, new opportunities is coming your way na. Kaya medyo maiilang ka dito. Magugulat ka. Kasi panibago, hindi mo nakasanayan to eh. Darating to, gugulong to sa'yo. Pagugulungin yan. Kaya question mark. Paano ko gagawin to? Never ko pa to. Hindi ako sanay dito. Paano to? Gaganyan. Ganyan na magiging reaction mo. Pero, kailangan mong tanggapin yan in a positive way. Kasi ang mga gabay mo, ang nagpagulong yan sa'yo. May mapupulot kang libro. So, may darating na bagong opportunity, project, trabaho, kakilalang tao, lugar, anything, may darating sa'yo. Kaya kailangan mo i-embrace mo yan in a positive way. Huwag mong tatanggihan. Huwag mong bibigyan ng limitasyon ng sarili mo, Leo. Uy, teka lang, hindi ako marunong mag-English kasi ganito. Mag-aaral muna ako ng English. No, hindi. Pag dumating na sa'yo, you have to grab it. Take it or leave it. Binato yan sa'yo ng gabay mo, ng mga anghel, ng universe, ng Panginoon. Nasa sa'yo yan. Kung gusto mong sunggaban o hindi. Huwag mo na sayangin, di ba? Kaya tanggapin mo in a positive way. At Leo, makakabuti sa'yo na huwag ka na mag-alala. Okay? Alisin mo na ang pag-aalala mo sa mga bagay-bagay para makalma ka. Kasi pagka masyado kang nininervyos, takot, nag-aalala, yung balikat mo, tumataas yan, umaakit yan ng ganyan, no? Kaya, hindi ka feeling, relax eh. Dapat relax ka lang. Okay? Kahit walang pera, relax. Kahit maraming problema, maraming trabaho, maraming project, pagod na pagod ka na, relax. Maraming mga impokrita, relax. Okay? Hindi mo kailangang dibdibin yung mga kaganapan na nangyayari. Instead, namnamin mo. Whether it's negative or positive. Then, pag negative, i-change mo sa positive para tumaas ang vibration mo. Mapuri ka pa ng iyong gabay. Mas lalo kang mabibigyan ng gantimpala ngayon. Di ba? Ganyan naman eh. Lalo na kapag mabait, katulad mo, sa pamilya nyo, napakabait ng nanay mo, napakabait ng lola mo. Di ba? Bibigyan ka talaga ng, ganyan ang Panginoon, mapagbigay, mapagmahal. Kaya, yung iba sa inyo, no, Leo, kung meron kayong third eye, pakiusap ko lang, tahakin nyo na magkaroon kayo ng spiritual eye, magkaroon kayo ng crown chakra. Okay? Kasi, huwag kayong makipag-business sa demonyo. Kasi ang demonyo, mandurugas yan. Lolokohin ka, magpapromise pero loloko. Marami yan ganyan. Nakikita ako mga taong may third eye. Kumbaga, kahit pastor eh. Kasi pag tumaas once nagkaroon ka ng third eye, syempre ibang dimension na makikita mo dyan. Ngayon, may negative, may mga demonyo, evil spirit, magsusulsul sa'yo, gusto mo pera, gusto mo bang maging sikat, gagawin kitang artista, ganyan. Pero makikita kayo kahit sa ang mundo, kahit sa ang bansa, makikita mo yung mga third eye na tao na obsessed na sa kanilang fame, sa kanilang pera, kahit pastor, lahat yung iba, di ba, wala nang kapangyarihan niya, wala nang yan, wala nang nakikitang vision yung third eye niya. Kasi, binitawan na sila ng Panginoon. O yung iba naman, nakapagsosyo kasi sila sa evil spirit, kaya nilaglag din sila. Dahil mandurugas yan eh. Pero pagka ikaw sobrang makulit ka, tutulungan ka pa rin ng Panginoon. Pero pagka yung desire talaga ang nangibabaw sa'yo, tapos punong-puno ka ng galit, desire, at yung selfishness, tuturuan ka rin ng Panginoon. Bibigyan ka rin niya ng penalty. Kaya nga, aanuhin mo yan eh, sa spiritual path mo, makakaranas ka talaga ng dark night of the soul. At pag makulit ka, talagang hindi ka mag-grow dyan. Okay? So, kung ikaw ang Leo na tinatahak mo na ang mundo ng spirituality, para sa iyo itong sinasabi ko. Kaya, yung dark night of the soul, kailangan mo dyan, surrender. And reach for your gabay. Humingi ka sa kanila ng tulong. Sila lang ang makakatulong sa iyo. Okay? Ganun yan. So, balik tayo sa iyong reading. Alisin mo na ang pag-aalala mo, ano? And masasabi ko para makalma ka, hindi ko alam kung anong relihiyon mo, pero pray and meditate. Ang pray, ikaw ang magdadasal, bibigkas. Our Father who art in heaven, blah, 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 blah. I believe in God, blah, 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 blah. So, sasabihin mo yan sa Panginoon. Which is, ang prayer, ang orasyon, ang ritual, pare-pareho din yan. The same prayer yan. Iba nga lang yung parang motibo mo dyan eh. Kasi iba yung normal na prayer
At iba rin yung mga ritual kasi more on personal request na kasi ang ritual, orasyon, di ba? So, yung iba kasi pag inisip, orasyon, nakakatakot, may orasyon, magaling yun. No. Kahit yung normal na prayer na Our Father, magaling din yun. Tatalab din yun. Okay? And then, ang meditation, iba naman. So, prayer, ikaw magsasalita. Meditation, ikaw ang makinig. Okay? Patahimigin mo yung utak mo, yung isipan mo. Pakinggan mo ang mga gabay mo. Kaya, pag nanahimik ka, dyan mo makakuha ang mga mensahe ng angel number. Ganun yan, Leo. Okay? Kaya, kung ano man ang nararanasan mo sa kasalukuyan, Leo, sabihin mo, ganito ako, hirap na hirap ako, ganyan. Alisin mo sa isipan mo yung mga negatibo, yung ida-down mo yung sarili mo. Tapos tatawagin mo, malas ang buhay ko, ganyan. Huwag mo sasabihin malas ang buhay mo. Unang-una, bakit ka ba minalas? Ano bang naging action mo sa past? Kasi yung action mo sa past, ang resulta ng present mo. At yung gagawin mo sa present mo, yan ang magiging future mo. Yun lang yun eh. Kaya, anong kailangan mo? Awareness. Self-awareness, self-realization, self-reflection, self-discovery. And most of all, self-doubt. Kasi mahal ka ng gabay mo eh. Gusto nila masaya ka. Okay? So, Leo, hanggang dito na lang ating reading. Napahaba na, pasensya na, at may pumapasok ng kliyente ko. Kaya maraming salamat sa like, share, comment, at hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.